Sa nakaraang video ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga miyembro ng Mount Wufeng Elites patungkol sa kanilang mga bagong pananaw sa buhay, matapos na sabihin ni Cheon-an hindi na din niya nais na magpatuloy sa kanilang ginagawang pandarambong sa mga dumadaan sa kanilang teritoryo, ay dagdag pa nito na ang sarili niya ng nakaraan ay pinili na sumali sa Mount Wufeng Stronghold sa kadahilanang masyado siyang mahina upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit ngayon na may kakayahan na siya upang gawin ang bagay na iyon, ay hindi nito alam kung tama pa ba na ituloy niya ang kanyang pagiging bandido. Habang pinapakinggan naman ito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido ay masaya nitong sinasabi na hindi na nakakagulat ang mga sinabi nito, dahil kapag naintindihan nila kung sino talaga sila, ay hindi na nanaisin pa ng mga ito na bumalik kung sino sila ng nakaraan. Nang bigla naman na nagsalita ang kanilang pinuno at sinabi na kung ganun ang kaso, ay tatanungin niya ang ikatlo at ang ikaapat na kapatid nila sa bandido na kung nais pa ba nilang ipagpatuloy ang pagiging bandido, na agad naman na sinang-ayunan ng mga ito. Sabi pa ng isa na ginagawa na din naman nila ang kaparehas na gawain bago pa sila nagdesisyon na sumali sa Mount Wufeng Stronghold, kaya naman ay wala silang makitang masama patungkol sa pangunguha sa mga dumadaan sa kanilang teritoryo at tingin nila na ito ay ang tamang trabaho para sa kanila. Matapos ay sabay-sabay naman na sinabi ng mga ito na kahit ano pa ang magiging desisyon ng kanilang pinuno ay susunod ang mga ito sa kanyang ipag-uutos, dahil dito ay sinang-ayunan naman niya ito, at sinabi na magmula sa araw na ito at sa mga susunod pa, ang ikatlo at ikaapat sa kanilang kapatid ang papalit sa kanya upang mamahala sa kanilang Mount Wufeng hideout. Sa sinabing ito ng kanilang pinuno ay nagulat naman ang dalawa sa gusto nitong mangyari, napapangiti naman dito ang ikalawa nilang kapatid at sa isip nito na gaya nga ito ng kanyang naiisip, matapos ay sinabi ng kanilang pinuno na magmula ngayon, ay bibitawan na niya ang kanyang posisyon bilang ang pinuno ng Mount Wufeng hideout. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanyang sinabi, kaya naman ay napatanong na si Cheon na kung ano ang mga sinasabi nito sa kanila ngayon patungkol sa kanyang pagbibitiw sa posisyon. Dahil dito ay tinanong naman siya ng kanilang pinuno na kung anong ibig niyang sabihin sa kanya. Dahil ang gusto niyang ipahiwatig ay ang mismong kanyang sinabi sa mga ito, bukod pa doon ay nasabi na nito sa kanila noon pa na mayroon siyang asawa at anak na kinailangan niyang iwanan ng walang ibang pagpipilian dahil sa maling akusasyon sa kanya sa kung ano. Dahil dito ay nagtanong naman si Sobak sa kanilang pinuno na kung ang plano ba nito ay bumalik sa kanyang pamilya, at kung talaga ba na nakapagdesisyon na siyang gawin ito. Sumagot naman ito at sinabi na hindi pa siya sigurado sa bagay na iyon, dahil ang akala niya noon ay magagawa niyang maprotektahan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang paglayo sa mga ito, kaya naman ay nag-umpisa siyang maging bandido dahil sa wala na siyang iba pa na mapagpipilian, ngunit hindi pa din ito alam kung maari pa ba siyang bumalik sa kanila matapos ng paglayo niya sa mga ito ng ilang mga taon. Sabi naman dito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na mukhang may sarili din itong pinagdadaan ng problema kagaya ng kanilang Yeonjuka. Sabi naman ng isa na masyadong masakit para sa kanilang pinuno ang puwersahin nito ang kanyang sarili para sa pangunguha sa mga dumadaan sa kanilang teritoryo. Itinanggi naman nito sa kanyang mga kasama na hindi naman siya nasasaktan sa mga sinasabi ng mga ito sa kanya. Dahil hindi nito pinagsisisihan ang oras na kanyang iginugol na kasama sila sa kanilang Mount Wufeng hideout. Dagdag pa niya na nagawa niyang makilala silang lahat at pagtagumpayan ang hindi nila mabilang na mga problema ng magkakasama. At maging ang kilalanin bilang kasapi ng Green Forest Stronghold, ay sigurado siya na isa ito sa kanyang pinakamaningning na sandali ng kanyang buhay na hindi niya magagawang maipagpalit sa kahit na ano paman, subalit dagdag nito, habang ang sitwasyon sa kanilang Mount Wufeng hideout ay nagiging maayos na, at nararamdaman niya din sa kanyang sarili na lumalakas na siya, ay lalo lamang niyang naalala ang kanyang pamilya na iniwan. Dahil dito ay sinabi ng isa na kung ito ang kanyang nais ay wala na silang magagawa pa kung hindi ang tanggapin ito, ngunit nagtanong ito na kung bakit niya inilalagay siya at si Imdal na mamahala sa kanilang kuta. Dahil si Gomyong ay nandito pa din naman at bukod pa doon ay siya ang ikalawa sa kanilang kapatid sa bandido, sa nangyari ay nagtaka naman ito sa pagtuturo sa kanya.
Kaya naman sinabi nito na gaya nga ng kanilang alam, siya ay isang ampon lamang at nasangkot sa madaming kaguluhan sa kanyang nakaraan na walang kahit na anong pamilyang babalikan, ngunit kahit papaano ay lagi na niyang kasama ang kanilang pinuno, at sa huli ay mas naging malapit pa siya dito ng gusto ng higit pa sa kanyang plano, nang bigla naman na nagsalita ang kanilang pinuno at sinabi na maging ito ay sasama din sa kanya. Dahil dito ay nagtanong naman ang ibang mga kasama nila at sinabi na kung bakit ito nagdesisyon ng ganitong bagay nang hindi sila sinasabihan, at kinwestiyon kung talaga ba na pamilya sila dito. Maging si Sobak ay napasabi na masyado siyang nadismaya sa sinabing ito ng kanilang pinuno, at maging ang isa ay napatanong na kung papaanong nagawa nilang dalawa na magdesisyon ng sila-sila lamang. Dahil dito ay agad naman na humingi ng paumanhin ang dalawa at sinabi na plano naman talaga nilang sabihin ang patungkol dito ng mas maaga ngunit hindi siya nakakuha ng pagkakataon upang banggitin ang patungkol dito, dahil sa masiyadong mahirap kung isasama niya silang lahat sa kanyang pag-alis. Dagdag pa ng kanilang ikalawang kapatid na huwag na silang malungkot at magalit sa kanila dahil sa totoo lamang ay ang kanilang pinuno lamang ang naunang nagsabi patungkol sa kanilang pag-alis, ngunit sigurado siya na maging sila ay naiisip na din ang bagay na iyon. Matapos ay tinanong nito si Sobak na kung ang nais ba nito ay ang magtayo ng kanyang sariling tea house, na sinang-ayunan naman nito, kasunod naman ay si Cheon na nais na magpatakbo ng isang inn, at maging si Chulsan na halata naman na sasama at tutulong kay Cheon, dahil dito ay sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na gustong-gusto niyang gawin ang bagay na iyon. Dagdag pa niya na wala siyang masamang iniisip patungkol sa pagiging bandido, subalit ang kanyang totoong nais ay ang magsanay at mas lumakas pa, mas malakas pa upang mas mahigitan pa ang kanilang ginagawang pangunguha sa mga dumadaan sa kanilang teritoryo, at kung magsasanay pa siya ay sigurado siya na magagawa niya ito. Sabi pa niya na kapag nagawa niya ito, ay maari siyang maging ang pinakamalakas na tagasilbi sa kasaysayan ng Merm, at poprotektahan ang inang kung anuman ang mangyari, dahil dito ay kinilig naman si Cheon. Matapos ay sinang-ayunan naman ito ng kanilang pinuno patungkol sa nais nitong pagsasanay kaysa manguha sa kung sino, ngunit nilinaw nito na hindi niya sinasabi ito upang umalis agad sa kanilang kuta, dahil nais lamang niya na magbitiw sa kanyang pwesto bilang kanilang pinuno upang mas mabigyan niya ng panahon ang kanyang pagsasanay ng martial arts. Malungkot naman na sinabi ni Sobak na kung ganun ay maghihiwalay-hiwalay din pala sila ng kanilang mga landas, at hindi niya gusto ang bagay na iyon. Sa isip nito na kapag ang lahat sa Mount Wufeng elites ay tatahakin ang kanilang mga landas, ay kailangan niya na sumama sa ating bida na si Yeonjuka. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na maging siya ay hindi din nais ang bagay na iyon, ngunit may kanya-kanya silang nais na makamit sa kanilang buhay, at naniniwala siya na mayroon na sila ngayon ng lakas ng loob upang subukan ang kanilang mga sarili. Matapos nito ay masaya naman na nagkatinginan ang mga miyembro ng Mount Wufeng elites, dahil sa naiintindihan nila ang sinasabi ng kanilang pinuno. Matapos ay sinabi ng ikalawa nilang kapatid na hindi siya makapaniwala na dadating din ang araw na pag-uusapan nila ang mga ganitong bagay. At kung iisipin nila ay masyado na silang nasubak magmula nang dumating sa kanila ang batang si Yeonjuka, maiyak-iyak naman na sinang-ayunan ito ng isa at sinabi na ang akala niya ay sama-sama silang manggagawa sa mga dumadaan hanggang sa sila ay mamatay. Sa nangyari ay pinakalma naman siya ng isa nitong kasama at sinabi na tutupadin nito ang kanyang pangarap ng magkasama. Matapos ay sinabi ng kanilang pinuno na mayroon pa siyang huling sasabihin sa mga ito. Na kahit pa magkahiwa-hiwalay na sila at magtungo sa kanilang mga landas, ay nais nitong alalahanin ng lahat ang isang bagay, na pamilya pa din sila saan man sila dalhin ng kanilang tadhanang tatahakin. At kung mayroong isa man sa kanila ang nangailangan ay isasantabi nila ang kanilang mga ginagawa at itataya ang kanilang mga buhay upang tulungan kung sino man sa kanila ito, dahil dito ay masaya at malakas naman na sinang-ayunan ito ng lahat. Nang bigla naman silang natigilan, dahil sa may kung sino ang sumisigaw at nagmamadaling tinatawag ang kanilang pinuno. Nang makalapit ay tinanong naman siya ng kanilang ikalawang kapatid na kung ano ang nangyari at kung bakit ito nagmamadaling nagtungo sa kanila, hinihingal naman itong sinabi na si Shim Yanggak, ay nais niyang patigilan nila ito.
Nagtaka naman ang isa sa mga ito at tinanong na kung ano naman ang dahilan kung bakit nila pipigilan ang matandang si Shim Yanggak. Sa kabilang banda naman sa lugar na kinaroroonan ng ating bida ay nakipagkita si Shim Yanggak upang kausapin ito. Nang mapansin naman siya ng ating bida ay agad niyang tinanong ito na kung ano ang kailangan nito sa kanya upang magpunta sa lugar na ito. Nahihiya naman itong nagsasalita at tinanong si Yeonjuka na kung kumain na ba ito. Sabi naman nito kay Yanggak na ang oras ng kanilang pagkain ay ilang oras nang lumipas at nagawa na niya ito kasama ang kanilang pinuno kaya naman ay agad na niya itong pinaalis kung yun lamang ang nais nito sa kanya. Nang malakas naman nitong tinawag ang ating bida, kaya naman ay napalingon dito si Yeonjuka, matapos ay hiniling nito sa kanya na turuan siya nito ng kanyang martial arts. Tinanong naman siya ng ating bida kung nais pa ba niyang matuto sa kabila ng kanyang katandaan, kaya naman ay sinabihan na lang niya ito na huwag na nilang pag-udin pa ang kanilang mga sarili at gawin na lang nito ang kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit sabi ni Yanggak dito na buong buhay niya, ay inubos niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kasuklam-suklam na mga gawain gaya ng pambubugbog sa mga tao, pangunguha sa iba at kahit ang pagpaslang sa mga ito nang walang kahit na anong konsensya sa kanyang sarili. Sabi pa nito na siya ay kung sino na humantong sa pagsali sa stronghold na ito kahit pa pinaghahanap na siya ng Order Alliance ng buong buhay niya. Dagdag pa nito na ang martial arts ay ang kanyang naging kasangkapan upang sugpuin ang mga mahihina, at ito ang kanyang nais na sabihin sa kanya. Sa sinabing ito ni Yanggak ay wala namang naging reaksyon ang ating bida. Kaya naman sinabi nito na matapos niyang wasakin ang pagiging aruganti ng kanyang pag-iisip, ay may natutunan ito na kung ano habang pinapanood ang kasamahan nila sa pamilya sa stronghold na ginagamit ang kanilang martial arts para sa tamang hangarin, martial arts na ginagamit upang tumulong sa mga tao at ang lakas upang magawang itama ang mga bagay. Bukod sa lahat ay ang paggawa ng mga bagay na iyon ay mas may kahulugan at magandang bagay. At bukod pa doon ay nag-uumpisa na siyang magustuhan na matutunan ang patungkol dito sa bagong mundo ng martial arts. Sa sinabing ito ni Yanggak ay hindi naman makapaniwala dito si Yeonjuka at tinatanong ito na kung talaga ba na nagsasalita ng mga ganitong bagay ang isang tao kapag sila ay tumatanda na, o sadyang siya lamang ito. Nagtaka naman si Yanggak sa sinasabi nito sa kanya kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinagot naman siya ng ating bida na kung bakit ginagawa pa niyang komplikado ang lahat kung ang nais niya lamang ay ang magpaturo sa kanya ng martial arts. Dahil dito ay wala na siyang nagawa pa kung hindi ang sumang-ayon, ngunit sabi ng ating bida dito na ang 9 Heaven Arts na kanyang natutunan ay ibang-iba sa demonic arts na natutunan nito. Kaya naman ay makakaranas ito ng paglihis ng mga enerhiya sa kanyang katawan kung hindi magiging maganda ang kanilang gagawin. Kaya naman ay tinanong niya ito kung ayos lamang ba na mangyari ito sa kanya. Sabi naman nito na kung ganun nga ang mangyari ay wala na siyang magagawa pa. Subalit nakahanda na siyang gawin ito kahit pa ang maging kapalit nito ay ang pagkawalan ng kanyang enerhiya sa proseso. Matapos ay bigla naman na natahimik ang dalawa, at matapos lamang ng ilang sandali, ay sinabi ng ating bida sa kanya na kung talagang mapilit ito ay tuturuan niya siya. Ngunit huwag niya siyang sisisihin kung mapupunta siya sa impyerno dahil lamang sa may hindi sila nagawang tama, at bukod pa doon ay sinabihan niya ito na huwag magpapakita sa kanyang panaginip at habulin siya dahil sa ang ating bida ang naging sanhi ng kanyang kamatayan o ng kung ano paman. Sabi naman dito ni Yanggak na hindi naman siya siguro mamamatay sa kanilang gagawing ito. Dahil dito ay sinabihan na lang siya ni Yeonjuka na kalimutan na lang nito ang patungkol sa pagsasanay at umalis na dito at mamuhay na lang ito ng tahimik gaya ng kanyang ginagawa ngayon. Dahil dito ay mabilis naman na pinigilan ni Yanggak ang desisyon nito at sumumpa na kahit pa ikamatay niya ito ay hinding-hindi siya magpapakita malapit sa kanya at maging sa panaginip, kaya naman ay sana ay turuan na niya ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng kanilang pinuno ay hindi naman makapaniwala ang mga kasamahan nito nang nalaman na ang matandang si Shim Yanggak ay nasa pagsasanay kasama ni Yeonjuka. Sinang-ayunan naman ito nang dumating at sinabi na ito ang kanyang nakita bago siya nagtungo dito.
Dagdag pa nito na sinasabi ng dalawa na magtutungo sila sa kailaliman ng kagubatan at may daladala silang madaming personal na kagamitan, kaya naman ay nababahala siya dahil sa may katandaan na si Shim Yanggak at maari nitong mapinsala ang kanyang katawan kung pipilitin pa nito ang magsanay ng husto. Hindi naman makapaniwala ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido dahil sa ang matandang si Shim Yanggak ay kasama ngayon ng ating bida dahil sa hindi nito naisip na ang dalawang iyon ay magsasama. Sabi naman dito ni Cheo na hindi na ito nagulat papatungkol sa matandang si Shim Yanggak. Ngunit para sa ating bida na si Yeonjuka na pumayag na magsanay kasama ito, sabi naman ni Sobot na sa tingin niya ay naalala ng ating bida ang sinabi ng matanda. At kahit pa ang matandang iyon ay nagrereklamo ay tinulungan pa din niya sila ng malaki nang sila ay patungo sa Green Forest Grand Summit. Sinang-ayunan naman ito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido at sinabi na hindi naman nila may kakaila pa ang patungkol sa bagay na iyon. Dagdag pa ng kanilang pinuno na bukod doon ay binuhat siya nito noong nais niya na magtungo sa kung saan nakikipaglaban si Yeonjuka sa pinuno ng Green Forest. Ngunit naalala nito na narinig niya mula sa matandang iyon na ang likod niya ay labis na sumasakit. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay nagrereklamo na si Shim Yanggak habang umaakyat sa kabundukan at sinasabi na ang kanyang likod ay nag-uumpisa ng sumakit, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung gaano pa ba kalayo ang kailangan nilang akyatan, sinagot naman siya nito at sinabi na halos wala pa sila sa kalahati ngunit ngayon ay sumusuko na ito. Dagdag pa niya na mayroon siyang dapat na malaman bago niya turuan ito ng martial arts, at ito ay kung magawa niyang mahuli ito na sinusubukan na gamitin ang Nine Heavens Arts sa mga nakakatawang gawain, ay wawasakin nito ang kanyang katawan ng personal at ihahatid siya mismo sa kabilang buhay. Dahil sa sinabing ito ng ating bida ay sinabi naman nito na siya ang mas nakakaalam bukod pa sa kung sino man kung gaano ito na nakakatakot, kaya naman ay hindi nito gagawin ang ganong klaseng bagay, at mas pipiliin pa niya na kitilin nito ang kanyang sariling buhay. Maya-maya naman ay huminto si Yeonjuka sa kanyang pag-akyat, at sinabi na kung ganon ay mag-umpisa na sila ng kanilang pag-eensayo ng tama, sabi nito na upang tuluyan niyang matutunan ang Nine Heavens Arts ay kailangan nito na may memorya ang Geotian Fairy Incantation. Dagdag pa nito na ang Nine Heavens Practitioner ay kailangan na alisin ang lahat ng kanyang emosyon, at ang hindi paggawa ng kahit na ano ay ang lahat. Kapag ang Heavenly Flower ay namukadkad habang siya ay nakaupo, ay ang isang isda ay magiging isang phoenix. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala dito ang ating bida dahil sa hindi pa naman sila ganon katagal magmula nang magumpisa at ngayon ay nagawa na nitong mamemorya ang 300 salita ng incantation, at kung ikukonsidera ang iba, ay hindi ng mga ito magawa ang kahit na 100 mga salita, at ang isang ito ay maaring mas lumakas pa ng 3 ulit kumpara sa mga iyon. Makalipas ang ilang mga oras ay nanatili lamang na nakapikit at nagmameditate ang matandang si Yanggak, hanggang sa inabot na ito ng umaga. Nang magising ang ating bida ay agad naman niyang napansin na ito, nang bigla itong nagulat, dahil sa may kung ano ang nangyayari sa kinaroroonan ng matandang si Shim Yanggak, kaya naman ay sa isip nito ay napapatanong siya na kung ginawa ba niya ito sa buong magdamag. Masaya naman na sumagot dito si Yanggak at sinabi na habang sinusubukan niya pa lalo na imemorya ang mga incantation ay sa pakiramdam niya na ang madaming mga tanong sa kanyang utak ay lamilinaw na at hindi niya din napansin na inabot na siya ng umaga, nang bigla naman na napasuka ito ng dugo, kaya naman ay napatanong ito na kung bakit nakakaramdam siya na parang may mali sa kanyang katawan, matapos ay bigla naman itong bumagsak. Dahil dito ay nagmamadaling lumapit dito ang ating bida, matapos ay agad niya itong itinayo. Ngunit nagpatuloy pa ito sa pag-ubo ng may kasamang dugo, kaya naman sa isip ni Yeonjuka ay naiinis siya dahil sa gaya nga ito ng kanyang inaasahan na mangyari, dahil ang Nine Heavens Art ay hindi tugma sa kanyang demonic arts, at ang dalawang ito ay naglalaban sa isa't isa sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito ay ginamit na nito ang kanyang chi upang tulungan ang matandang si Yanggak sa kanyang nararamdaman, ngunit mas lalo pa itong lumala. Kaya naman sa isip nito na mukhang ang pagsasagawa ng energy circulation ay wala ng epekto sa kanya ngayon, at kapag pinatagal pa niya ang sitwasyon niya dito sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya ay sigurado siya na mas mapapanganib ang buhay nito. Kaya naman ay agad na nitong binuhat ang matandang si Yanggak,
at mabilis na umalis. Sa isip nito na hindi niya hahayaan na mangyari pa ang bagay na iyon kaya naman ay mabilis na itong magtutungo sa kanilang Mount Wufeng hideout upang makahingi ng tulong. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.